Tuesday, Sir Christian, magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay. Ayun, narinig nyo nga, attorney, ano yung pinag-uusapan namin tungkol dun sa kautusan ng DOTR na ipatigil yung pagdadagdag ng mga bagong TNVS driver at MC rider. Unang tanong, attorney, anong epekto nito doon sa ating mga commuter dahil mababawasan o hindi napapayagan madagdagan pa yung mga driver? Bago natin masagot yon, Christian, kailangan balikan natin yung yung mga circumstances leading to this problem, no? Kasi kailangan ma-distinguish natin yun, ano ba yung naging problema sa motorcycle taxi at sa TNVS, no? Una, sa motorcycle taxi kasi hanggang ngayon it is nasa pilot Study. test sa pa rin. Pilot test ang operation ng mga motorcycle taxi. Walang batas, walang prangkisa. prangkisang walang department order o kaya memorandum circular ng LTFRB para mabigyan ng prangkisa. In other words, it's still with that technical working groups so-called pilot test. Pero ito nagsimula to 2019 pa eh. No? Naku, ilang taon Noong na inag-accredit sila ng 3 kumpanya at binigyan sila ng allocation. Yung allocation ng bawat isa ay iba-iba, depende sa kakayahan ng transport network company noon. So, meron sila yung yung tinatawag na cap. Yan. Ngayon, dapat yung pilot test 6 na buwan lamang at bumuo ang House of Representatives Metro Manila Development Committee ng tinatawag na Technical Working Group to see to it kung safe ba yung motorcycle taxi at isubmit sa Kongreso ang kanilang report in aid of legislation. Which hindi nangyari 7 years na, 6 attorney. months lang. So yun pansamantala, hindi nangyari. Ngayon, sa tagal nun, yun ngang na meron silang cap na Ngayon, dahil dumadami ang mga nagpapatronize doon sa sa motorcycle taxi, masasabi nating yung demand mas marami na sa supply kasi may cap nga sila. Ngayon, ang nangyari dyan, dumami rin yung mga habal-habal. Yung mga hindi nag-a-up. No? Marami yan. Yung mga inihale lang sa lansangan. At even yung mga dapat na naka-up, mas malaki kita sa paghihabal-habal, nag-habal-habal. Ngayon, pero naka-uniforme nung kanilang ngayon, meron ngayong mga complaint na, teka, ang cap mo hanggang dito lang, ba't dumami ka? Yan. Ngayon, hindi naman nagkulang ang ilang mga transport groups. Kami sa LCSP, Lawyers for Commuter Safety and Protection, we also aired our concern dyan. Ano pa kami ng isang newspaper, advertisement dyan, calling the attention of DOTR officials at that time. Ngayon, meron ngayon isang kaso na dinesisyonan ng technical working group na doon sa kasong yon, doon sa concern na TNC, sinabi, sumobra kayo, ibalik nyo yung cap doon sa dapat na cap. Paano pa ibabalik yun? Yan, ako, nandyan, Ma'am Tuesday, yan. Tama kayo. Ngayon, yan po ay, kung di ako nagkakamali, between April to May 2025. No? Ngayon, nag-file ng motion for reconsideration yung TNC concern. At nung nag-file sila, ang sabi ng dating kalihim ng DOTR, si Kalihim Vince Dizon, dahil meron pending motion for reconsideration, status quo muna tayo. Yan. So, unang tanong, ilan ba yung in-status quo nung panahon na yon? Dumami ba o hindi? Ngayon, so isang isang point na yon na
kaya nagkakaganito. Ngayon, bakit naman ganito? Kasi wala pong nagre-regulate na Yun. ahensya sa Kanila. mga motorcycle taxi. Mm-mm. Sa isang pilot test, inatasan ng isang technical working group na binubuo ng ilang mga ahensya, DOTR, LTFRB, LTO, at ilang mga transport groups. Ngayon, technical working group lang to. Nung create to, ang sabi, mag-report lang kayo kung safe ba ito o hindi. May So, in report other ba? words, Hanggang hindi ngayon to ba? yung- May hindi ahensya. Ngayon, meron bang kahit isa na motorcycle taxi na may prangkisa? Wala. Bakit? Kasi wala namang nagbibigay ng prangkisa ngayon dahil nasa pilot test nga. tama. No? Oo, kaya ngayon, nagbo-board lang sa app yung mga So tanggap lang din ng nagmo-motorcycle tanggap. taxi. Yung Hello? kumpanya, sir, tanggap lang din ng tanggap kung sino yung Tama. mag-apply sa kanila. Opo. Okay, ngayon, yan nga yung naging concern. Mm. Ngayon, sa dumami, siyempre hanap buhay yan. Mm-mm. Yung sinabi niyo, Ma'am Tuesday kanina, isang kinonsider nga yan na, teka, sige, may motion for reconsideration that up to now, no, after a Hindi pa year, naresolba. or almost a year, wala pang decision yon, yung motion for recon. No? Kaya, yun nga, nag-on board. Ngayon, lumampas ba sila sa CAP o hindi? Mm. Yon, tingnan yung desisyon. Andun may desisyon yon. At ano yan sa technical working group, Mm. pero may motion for recon. Oo. So No? ano mangyayari Para at least ngayon? In short, oo, Attorney siguro Ito. magandang tingnan yon noon gusto mag-imbestiga. Ngayon, Mm. lipat naman tayo sa TNVS. Mm. Ang TNVS naman, ganito. When it started noon panahon na Uber at Grab lang, Mm. di ba? Hindi pa sila nare-regulate. Noon nagkaroon ng regulation, ang isang requirement para magkaroon ka ng prangkisa ay you should be accredited ng isang transport network company. Mm-mm. So, yung transport network company naman, para magkaroon ka ng TNC, kailangan ay magpa-accredit. Mm-mm. No? So, kailangan para ikaw maging TNBS na legal, bago ka makakuha ng prangkisa, dapat on board ka sa Mm-mm. isang TNC. Yes. So, ganon nangyari. Dati nakakapag-apply individual. Tapos, there was a time na hindi na ang TNC na ang mag-a-apply. Mm-mm. No? Bulto. Ngayon, mabuti na lang ngayon sa panahon ng present leadership sa LTFRB, ginawa nilang online. No? Mm. So individual, pwede na mag-online. Ngayon, bakit ngayon nagkaroon ng ganito? Kasi ang sabi ng DOTR, abay, sumobra kayo. Yan, ganito. I haven't seen the list. Mm. Pero I could say na maaring ganito ang nangyari. Mm-mm. Number one, meron kasing tinatawag na multi-homing na kahit na ikaw ay ang nag-apply ka sa isang TNC, pwede ka pa rin mag-onboard sa ibang TNC. So yun, mayroon No? ng ganon. Lahat yata Oo. in-applyan eh. So, yung banlistahan nun ay nakalista kunyari si driver A sa lahat ng TNC Mm-mm. para doon sa giving ng ayuda. Number one yun. Number two, yun kasing pag magkaroon ng prangkisa, matagal yun eh. No? Pag nag-apply ka, hindi antimano, may prangkisa ka na kaagad. Hindi. So, pag nag-apply, no, ay meron pang hearing kasi yan. Magsasubmit ka pa ng formal offer of evidence, yan. Tapos magkakaroon ka ng provincial authority. Ngayon, wala ka pang prangkisa noon, PA ka pa lang. Ngayon, pag may PA ka, no, yung prosesong yon medyo naiinip yung iba. No? Dahil natatagalan, kaya naman, siyempre, nagbabayad yan monthly amortization. No? So, somebody, we don't know kung sino, no, came out with this so-called tempo. Yan. Yung tempo na tinatawag na temporary permit. Dati, ang tinempo nila yung PA, yung Provincial Authority. Mm. Kaya lang madaling matrace dahil nandun sa, may
may ang LTFRB, may listahan. So hindi so ang tinempo nila ngayon, no, ay mismong CPC, Mhm. no? Ngayon pagka kinumpare mo kung ikaw ay to the up to Mhm. to the naked eye, so to speak, no? Parehong-pareho yung tunay sa yung Oo. tempo kasi Oo. may mga pirma rin Oo. ng mga board. Oo. Attorney, Yun, maputo lang diba? kita saglit dahil medyo kinakapusay ng oras. So, Oo. in short, attorney, ano yung pinaka-epekto nito doon sa mga commuter na umaasa doon sa Okay. sa Well, mga app na ito? tama naman na imbestigahan tong mga to. Pero sana ang panawagan po namin, no, wag humaba yung pansamantalang suspension. Kasi marami po na nag-apply na hindi, yun nga, wala in process yung kanilang yung kanilang application. Marami rin doon na meron ng mga sasakyan na hindi makabiyahe. Mhm. Kaya dahil sa hindi sila makaka-onboard kasi ang sinabi naman ng DOTR, suspension sa boarding sa TNC, di ba? So, if you suspend the boarding sa TNC ng TNVS, it means hindi ka makakakuha ng PA, hindi ka makakakuha ng Hindi ka makakabiyahe. TNC, at hindi ka makakabiyahe kahit na may application ka na sa LTFRB. Di ba? So, yun ang epekto sa commuters. Baka mabawasan tayo ng Sasakyan. mga legal na masasakyan. Kaya Balik tayo marami, sa kaya motorcycle tuloy- taxi. Kaya tuloy Dahil marami, Opo, attorney, na sa motorcycle nag-illegal. taxi, mas maraming maghahabal-habal. Yun Dito nga. naman sa TNBS, no, maraming hindi babiyahe kasi mahuhuli silang kolodum, di ba? Oo. Yun. So, ang So, yun ang epekto. rekomendasyon nyo doon sa motorcycle taxi, ano ba to? Isa ilalim mo sa LTFRB? Tapos ano yung Yes, pag-aaral? oo. Huwag na nating hayaan sa isang technical working group. Kailangan meron government agency na mandated for this purpose. No? At ang LTFRB has a mandate pagdating sa public transport. If we consider motorcycle taxis as public transport, dapat LTFRB lang ang mangangasiwa. At sana ay magkaroon ng department order ang DOTR na pangasiwaan na ng LTFRB at ang LTFRB ay maglabas ng memorandum circular para sa ganon mabigyan ng PA and eventually prangkisa itong mga motorcycle taxi at ma-monitor ng maayos. Kasi yung sinasabi ng Kongreso na magkakaroon ng batas, matagal pa po yun. Matagal pa yung batas na yan. Samantalang as we speak, maraming sumasakay sa motorcycle taxi. Tama. Kasi pagka tumuloy-tuloy na suspended yung pag-onboard, asaan mo, mas maraming Kolorum. paghahabal-habal. Yan, Ayun. tama ka dyan. Alright. So yan na muna sa ngayon, Attorney Inton, at sana nga antayin natin nandiyan na mailipat na sa Para maging mas maayos. Oo, Oo, LTFRB. LTFRB kasi Oo. yun ang mga ngasiwa na para wala nang turuan. Saka Yes. yung listahan Nasa kanila na. mamomonitor ng LTFRB kasi ang sinasabi ng yung driver daw ay yung name ng driver sumobra. Yun nga maraming Kasi nga, maraming hindi sila regulated. maraming reason kung bakit sumobra yan at nagballoon, no? Pero hindi kasalanan yan ng driver. Alright. Tama. Sige. Salamat po, Attorney Inton. At sa susunod, makikibalita kami kung may development Oo. dito sa kaso na ito. Ano po? Salamat po. Good morning. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.